Dagdag na battery ng Typhoon Mid-Range Missile System. Dagdag na uri ng missile system, ang US Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, o ang tinatawag na Nemesis, at co-production o pagtutulungan sa pag-manufacture ng mga unmanned systems. Ito ang ilan sa mga aasahan ng Pilipinas sa Amerika, sa ilalim ng pamamahala ni President Donald Trump. Nitong nakaraang araw, bumisita na sa bansa si US Defense Secretary Pete Hegseth, bilang bahagi ng kanyang unang Indo-Pacific tour, at dito ay nagkausap sila ng masinsinan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro, at nilinaw ni Secretary Pete Hegseth, na ditulad ng mga pagbabago ng stance ng Amerika sa mga isyu sa ibang mga bansa, nanatili umano ang commitment ng Amerika sa pagdepensa sa Pilipinas, at binanggit ang kahalagahan ng Mutual Defense Treaty nila sa ating bansa. Sa katunayan, maliban sa unang battery na nakadeploy pa rin hanggang ngayon sa nakatagong location sa bansa, magdagdag pa ng isa pang battery ang Amerika ng Typhoon Mid-Range Missile System dito ngayong taon upang mas lumakas pa ang deterrence ng Pilipinas, na isa sa kinatatakutan ng China, dahil sa maaring aabutan nito kahit ang kanilang mainland, at lalo na ang kinatatakutang napaka-advanced na enemy defense penetration system nito. At sa kanilang joint press briefing ni Secretary Gilberto Teodoro, siniguro ni Secretary Hegseth, na di lang seguridad ng Pilipinas ang pagtutulungan ng dalawang bansa, kundi pati na ang long-term cooperation sa pagpapalakas ng defense industry ng Pilipinas. Ito umano ay upang masustain ng Pilipinas ang mga kagamitang e-provide ng Amerika sa kanya, dahil kasing importante umano ng pag-acquire ng mga bagong kagamitan, ang pagkaroon din ng matibay at matatag na logistic support para sa mga kagamitan na ito. Malinaw na senyales ito na mag-uumpisa na ang pag-acquire ng mga kagamitang pandigma ng Pilipinas mula sa Amerika, gamit ang pasiunang $500 million military aid na inaprobahan noong nakaraang taon, at kailangang ma-implement na ngayon, kaya nais ng Amerika, na tulungan din ang Pilipinas upang masiguro na palaging nasa tamang kahandaan sa lahat ng oras ang mga e-acquire na kagamitan, at hindi magkakaroon ng problema sa mga logistics and support system sa mga ito. Ang pag-deploy ng Nemesis missile system, na isa sa pinakabagong concept ng US Marines na sadyang dinesinyo para sa effective na sea denial firepower, particular sa South China Sea environment, ay isa rin sa magiging dagdag na deterrence capability na ilalagay ng Amerika sa bansa ngayong taon, na tiyak na magpapainis na naman sa China, tulad ng pag-deploy ng Typhoon Mid-Range Missile System sa bansa. Ating napapansin, na tila nagiging first-hand beneficiary ang Pilipinas sa ilan sa mga latest military weapons ng Amerika, dahil matapos ang successful na pag-deploy ng mga Typhoon Mid-Range Missile System nila sa Pilipinas, ay napabalita agad ang posibilidad ng pagkaroon mismo ng Pilipinas ng sariling battery o mga battery ng mga Typhoon Mid-Range Missile System na ito, na parehong kinupirma ng pamunuan ng Department of National Defense at ng mga opisyal ng Department of Defense ng Amerika. Ngunit tila di natatapos sa Typhoon Mid-Range Missile System ang posibilidad na magkakaroon ng Pilipinas sa kanyang sarili, dahil tila pati itong Nemesis Missile System ay ipapa-acquire din ng Amerika sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, tulad ng Typhoon Mid-Range Missile System, ang deployment ng Nemesis Missile System sa Pilipinas ay sinabing para lamang sa mga military exercise ng dalawang bansa, particular ngayong Balikatan 2025. Ngunit sa tono ng pananalita ni US Defense Secretary Hegseth, ay tila pupunuin ng Typhoon Mid-Range Missile at Nemesis Missile System ang lahat ng mga EDCA military bases ng bansa, at tila plano na ng Amerika, na nakabubuting may sariling ganitong armas ang Pilipinas, bilang ang Amerika. Ayon kay President Trump, sa kanyang pamumuno ay magiging bukas ang Amerika sa kanino man sa kanyang kaalyado na bumili ng mga kagamitang pandigma nila, dahil masisiguro nito ang 100% na compatibility and interoperability nila sa kanilang mga kaalyado. Pagdating naman sa pagpapalakas ng defense industry ng Pilipinas, isa sa naging highlight sa usapan ng dalawang kalihim, ay ang cooperation sa pag-manufacture ng mga unmanned system sa bansa. Ito ay tumutukoy sa lahat ng mga military-grade unmanned vehicles, o ang tinatawag na military drone. Ito ay nangangahulugang dadalhin ng Amerika ang kanilang teknolohiya sa military drone dito sa bansa, at dito nagagawin katulong ang mga engineers and scientists na mga Pilipino, nang sa ganun ay magkakaroon ng robust at matatag na drone supply chain sa bansa,
di lang para matulungan ang ekonomiya at self-reliance defense posture ng Pilipinas, kundi upang masigurong may malakas at mabilis na drone production para mismo sa depensa ng Pilipinas. Ang bansang Ukraine ay ang magandang pagbasihan kung gaano kakailangan at kaepektibo ang mga drone sa 21st century modern warfare environment. Sa mga magagandang balita na dala ni Secretary Hegseth, may isang balita na kanyang inihayag na nangangailangan ng aksyon mula naman sa ating gobyerno upang magiging mas patas tingnan ang pagtutulungan na ito, at ito ay ang pag-increase din sa part ng Pilipinas sa kanyang defense budget bawat taon. Ang request na ito ng Amerika ay hindi naka-address para sa Pilipinas lamang, dahil ina-address nila ito sa lahat ng kanilang kaalyado, para na rin sa mas malakas na pinagsamang puwersa ng mga kaalyado, at hindi nakaasa lamang sa puwersa ng Amerika. At least 2% ng GDP ng bansa ang hiling ng Amerika, bagay na kaya ng Pilipinas kung nanaisin lang nito, ngunit tila medyo mahirap kung i-implement ito sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. 27 trillion pesos ang GDP ng Pilipinas noong 2023, na kung 2% dito ay magiging budget ng ating depensa, lalabas na dapat ay may at least 540 billion pesos ang kabuohang budget ng ating Department of National Defense. Kung ating pagbabasihan ang budget ng DND ngayong 2025 na 265 billion pesos, kung saan nasa 230 billion pesos dito ang para sa expenses and salaries ng ahensya, ito ay nangangahulugang aabot sa humigit kumulang 300 billion pesos ang mapupunta sa AFP Modernization Program bawat taon, nangangahulugang sa loob lamang ng 6 na taon, ay makumplito na ang Horizon 1 to Horizon 3 Modernization Program ng Pilipinas ng walang backlog, at mapapantayan natin ang ating mga karatig bansa sa Southeast Asia kung di man mahihigitan pagdating ng 2031. Kung itituloy pa ng 4 pa na taon hanggang 2035 ang ganung budget, maaring mahigitan pa natin ang Singapore. Napakasarap isipin, ngunit remain to be seen lamang ito sa ngayon kung susunod ang Pilipinas sa kahilingan na ito ng Amerika, dahil di makakailang baon na baon sa utang ang bansa, utang na kailanman ay di mababayaran, bagkus ay palaki ng palaki. Hanggang may pangulo o mga pangulo na magsakripisyo sa pagbabayad lamang ng utang ang gagawin, bagay na malabong-malabong mangyari sa bansang ang tinitingnan ng mga tao ay kung ano ang mga nagawa para sa kanila. Ganun pa man, sa ating paniwala, maaring tutugon ang Pilipinas sa pag-increase ng kanyang defense budget, ngunit malabong susundin ng 2% ng GDP, dahil sa laki ng budget bawat taon para sa pagbayad lamang ng utang, na ngayong 2025 lamang, sa 6.5 trillion pesos na national budget ng bansa, 2 trillion pesos dito ang pinambayad lang sa ating utang, na umabot na sa 15 trillion pesos. Ngunit malay natin, baka susundin nga.